Magandang umaga po sa inyo lahat. Ating tunghayan ang ating inihandang prelude number upang lalo pa tayong may handa para sa ating pananambahan. Magdulot nawa ito ng pagpapala sa ating lahat. Maraming salamat po. Bilang bahagi na ating call to worship o panawagan sa pagsamba, ating basahin ang Deuteronomio 4:23-24. Deuteronomio 4:23-24. Mag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang pinagtibay sa inyo at kayo gumawa ng larawang inanyuan, nakahawig na anumang bagay na pinagbawal sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibughuing Diyos nga. Naway pagpalayan ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Magkaroon tayo ng sandaling katahimikan habang ating iniyuyuko ating ulo
at ipinipikit ating mga mata. Habang tayo ay nasa isang sandaling katahimikan, humingi tayo ng kapatawaran mula sa Diyos para sa ating mga nagawang kasalanan. Lumapit tayo sa Kanya na may lubos na pagpapakumbaba at hayaan natin ang banal na Espiritu ang manguna sa bawat bahagi ng ating pananambahan at gumabay sa bawat isang mananambahan. Tayo ay manalangin. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa lahat ng inyong biyaya at kabutihan sa aming buhay. Sa inyong tapat na pagpupuno ng aming mga pangailangan. Sa inyong pag-iingat sa namang sakit, sakuna at kapahamakan. Sa inyong kapayapaan sa aming isip at kagalakan sa aming puso. Sa gitna ng aming naranasang pandemya, alam namin na kayo lamang, O Diyos, ang aming tanging pag-asa at masandalan. Nawa ay patuloy ninyong pasiglahin ang aming pagtitiwala at pananalig sa inyo. Nawa ay muli naming madama ang inyong presensya at pagkilos sa aming pananambahan na gaganapin. At nawa ay magligtas kayo ng mga kaluluwang wala pang katiyakan ng kaligtasan. Ibusin niyo, O Diyos, sa amin ang inyong masaganang pagpapala. Magkaroon nawa ng kaaliwan ang mga namimighati at panibagong spiritual na lakas at kapangyarihan ang mga nanghihina at nanglulupaypay. Kaya nawa, O Diyos, ang mapuri sa aming kalagitnaan. Nawa, kayo rin ay magalak sa bawat bahagi ng gawain ito. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating Sunday Worship Service. Ating pong purihin ang ating Panginoon. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Living for
umaga po muli sa ating lahat. Atin pong batiin ang bawat isa sa ating comment section habang atin pong inaawit ang God's Wonderful People. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Magandang umaga muli sa ating lahat. Tunghayan po natin ang ating mga gawain para sa mga susunod na mga araw. Midweek Service, Wednesdays, 7 p.m. via Facebook Livestream. COVID Bible School, Lunes hanggang Sabado, mapapanood tuwing umaga. Children's Ministry, Google Classroom, every Sunday. Good Samaritan Ministry, makipag-ugnayan kay Sister Lisa Beronio at Brother John Matt. Personal Evangelism Class with Pastor Evias and Sister Minda every Saturday at 5 to 6 p.m. Widows and Widowers Sunday, October 17. 32nd Missions Conference and 56th Church Anniversary, December 15 to 19, 2021. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod. October 11, Monday, Diana Joy Barlongo. October 12, Tuesday, Ruby Akagishi and Jessamy Tiglao. October 13, Wednesday, Abichel Garcia. October 14, Thursday, Melba Hermosura and Brenda Estuesta. October 15, Friday, Pastor Ezen Acorda and Jojo Lovino. October 16, Saturday, Cooper Jose Trigal. Weekend Review, September 30 to October 6, 2021. Middle Adult Online Fellowship, Leaders Meeting, BKBIC Teachers Meeting, Online Bible Study led by Pastor Evias with Ma'am Lourdes Simbulan, Ma'am Conchita de Guzman, and Ma'am Angelina Renegado. Personal Evangelism Class, Taytay members watching worship service, Barlongo Family, and Homesite. Pastor's Visitation in Taytay Ministry. Kamarin members watching worship service, Mamila and Efren family.
Ako po si Pastor Cesar Suyo of Bethany Light Baptist Church of Christ in Paarap Village, Caloocan City. Ako po yung talaga pong naghihintay na, nag-expect na po para sa ating Mission Conference virtual. Okay? Sama-sama po nating panoorin ang natatanging bilang. I've had a long day, I just wanna relax. Don't have time for my friends, no time to chit chat. Problems at my job, wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. And just when I feel this crazy world is gonna bring me down, that's when your smile comes around. Ooh, I love the way you hold me. By my side you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms I'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Took my day and you flip it around. Calm the tidal wave and put my feet on the ground. Forever in my heart, always on my mind. It's crazy how I think about you all of the time. And just when I think I'm about to figure you out, you make me wanna sing and shout. I love the way you hold me. By my side I'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms I'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Ooh, oh, 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 oh. Ooh, I love the way you hold me. Ooh, oh, 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 oh. I'm so grateful and thankful for all you've done. Wish I could tell you in a short story or poem, but all I have is my voice and this guitar. And you have my heart. Ooh, I love the way you hold me. By my side you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms I'll always be. You take each and every day, every day, every. I love the way you hold me. By my side you'll always be. You make each and every day oh so special. I love the way you hold me. In your arms I'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Oh, 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 oh. Oh, I love the way you hold me. Oh, 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 oh. Oh, I love. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito, ang ating pamagat sa umagang ito ay may taga
pamagitan. May tagapamagitan. Natin mababasa sa ating teksto sa Roma 8:34 na sinasabi, sino ang hatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamamagitan para sa atin. Hindi lingid sa atin mga kalaman dahil sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Hesus ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo, pinarusahan ng kamatayan dahil sa ating makasalanan. Namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa ating makasalanan. At ngayon, nasa kanang ng Diyos upang mamagitan sa atin. Marami tayong nais ipapabot sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Magandang pakinggan ang panalangin para sa atin na mamahal natin sa buhay. Masaya ring malaman na dahil sa kabutihan ng Diyos, makakatiyak tayo na maririnig niya ang ating mga panalangin. Ngunit kung minsan tayo ay nahihirapang mag-isip ng mga tamang salita kapag nananalangin at nahihiya rin dahil sa ating mga pagkukulang. Isinilaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ano man ang ating hinarap sa kasalukuyang panahon dahil nga sa pandemic nating kinakaharap, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Manalig tayo sa pamamagitan ng pananalangin na may paabot sa ating Diyos Ama ang ating mga kahilingan at mahinaing sa buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nariyan siya upang iparating sa ating Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Magagawa natin ito dahil si Jesus mismo ay nasa kanang kamay ng Diyos at namamagitan sa atin ayon sa ating teksto sa Roma 8:34. Hindi tayo nanalangin mag-isa dahil nanalangin ang Panginoong Hesus para sa atin. Dinirinig ng Diyos Ama ang ating mga panalangin dahil kinakausap din siya ni Hesus para sa atin. Nakikipag-ugnayan ng ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama upang ang ating mga hinaing, ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan o anuman ang nararapat sa atin ay may parating ng Panginoong Jesucristo o may parating sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon. Walang higit na nakakaintindi sa atin kundi ang Panginoong Hesus. Kaya hindi tayo dapat mag-alala kahit na minsan ay hindi natin alam ang ating sasabihin. Tinutulungan tayo ng Panginoong Hesus. Inilalapit niya ang ating mga pangailangan sa Diyos Ama at alam niya kung makakabuti o hindi ang ating mga hinihiling. Mapagkatiwalaan natin ang isang bagay kung ating idulog ng may katapatan, may pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pamamagitan sa atin at sa Diyos Ama. Napakabuti ng panalangin ni Hesus para sa atin. Nawa huwag tayong magsasawang manalangin ng may pasasalamat sa ating Diyos Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Mga minamahal at mga kapatid, magtiwala tayo
sumampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo na anuman ang kalagayan natin, anuman kasalukuyan ang mga pagsubok na inarap natin, ay dulog natin sa pamamagitan ng panalangin at maipabot ng ating Panginoon sa kapamagitan niya ay makarating sa Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Magtiwala ng lubos, manalig at sumampalataya ng lubos sa ating Panginoong Kristo. Magandang umaga po at maraming salamat sa ating lahat. Mula sa dilim tungo sa liwanag, Ikaw, Jesus, ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon sa iyo'y umaawi, kailanman ay hindi tatahimik. Mula sa gabi, walang hanggang araw, Ikaw, Jesus, ang ilaw ng pag-asa. Kaya ngayon sa iyo'y umaawi, kailanman ay hindi tatahimik. Aking isisigaw, ngayon at kailanman Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, Ikaw lamang ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon'y sisigaw, ngayon at kailanman Ikaw lamang. Di banal, ginhawa at gabay, sa buhay ay tapat kitang patnubay. Kaya ngayon sa iyo'y umaawi, kailanman ay hindi tatahimik. Aking isisigaw, ngayon at kailanman Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, Ikaw lamang ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon'y sisigaw, ngayon at kailanman Ikaw lamang. Aking isisigaw, ngayon at kailanman Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, Ikaw lamang ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon'y sisigaw, ngayon at kailanman Ikaw lamang. Ngayon at kailanman Ikaw lamang. Tunay, Panginoon, ngayon at kailanman Ikaw lamang. Muli po ay good morning po sa inyo lahat. Dako na po sa pangyugto ng Magtanong kay Pastor ni. Ari pong tanong ngayong umaga galing po kay Guinea Pig. Tanong niya po, kung ang turo po ng Bible ay mahalin ang kapwa, tulad ng pagmamahal sa sarili, paano ko mamahalin po ang kapwa ko kung di ko mahal ang sarili ko? Ito po yung magandang tanong po ito, no? Dahil nga po sa Marcos 12:31, habi roon,
ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon po, kung di ko mahal ang sarili ko, ibig sabihin ba, pwede ko na rin hindi mahalin ang kapwa ko? Ngayon po, ang sagot ko po dyan ay ganito, no? Maliban po sa ating natural sana na pagkamasa rin sarili, may iba pang batayan o dahilan bakit dapat tayo magmahal sa ating kapwa. Sabihin po, wala tayong lusot. Kaya di ko mahal sarili ko, kailangan pa rin mahalin yung kapwa ko. Bakit po? Una-una, dapat tayong magmahal dahil ito po ay utos ng Diyos. Sabi ng Panginoon po sa John 15:17, sabi niya po roon, itong utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kaya po utos ng Panginoon, na magagawa, dapat nating sundin. Ikalawa, mga minamahal, ating pagmamahal sa iba ay batay sa pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya po sa John 15:12, sabi po ni Kristo roon, ating Panginoon, ito ang aking utos sa inyo. Ha? Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ay nga po sa Efesos 5:2, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ikatlo po, ang ating pagmamahal po sa ating kapwa ay katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos at tunay na Kristiyano. Sabi po sa unang Juan 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kaya bilang po mga minamahal, maliban po sa ating pag-ibig sa ating sarili, ito pa ang mga batayan ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Una-una po, ang utos ng Diyos. Ikalawa po, ang pag-ibig ni Kristo para sa atin. At ikatlo po, ating pagiging tunay na Kristiyano. Kaya, dapat rin tayong magmahal sa ating kapwa. Kaya maraming salamat po sa iyong tanong. Next time uli sa ating Magtanong kay Pastor. Para sa pangangaral ng salita ng Diyos, sama-sama po nating panoorin ang isang mensahe na inihanda ng ating pastor, Pastor Evies Sacorda. Muli po ay magandang umaga sa inyo lahat. Dahil ako na po sa ating aralin ngayong umaga. At ang pamagat po nating aralin ay ang mapanibughuing Diyos. Yan po, no? Ang mapanibughuing Diyos. Yan po hango po sa ating text sa Deuteronomy chapter 4, verse 23 and 24. Aking po nais basahin po para sa inyo lahat ang ating teksto. Sabi ko rito, ating teksto, mag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon, ninyong Diyos, na kanyang pinagtibay sa inyo. At kayo gumawa ng larawang inanyuan, nakahawig ng anumang bagay na pinagbawal sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibuhuing Diyos nga. Kaya pwede pong aralin ngayon ay ang mapanibuhuing Diyos. Jealous God. At ating pong lain upang ating pong kilalanin ang ating Diyos bilang mapanibuhuin at magpasya tayo mag-iba-ugnay sa Kanya ng wastong paraan. Dahil nga po siya ay mapanibuhuin. At bilang pagbungad mga minamahal, sa palagay niyo po, masama ba ang magselos o maging jealous? O para po sa ating mga nanonood, nakikinig ng mga Mr. at Mrs., kayo po ba ay may turing na seloso o selosa? O kailan po ba na magselos? Siguro po depende kung may karapatan tayong magselos. Halimbawa, kayo po ay magkaibigan lamang, mali wala ang karapatang magselos. Kaibigan na naman kayo eh. Pero, kung kayo po ay kasal at asawa nyo, ibang usapan na yun, di ba? Halimbawa po, may nakita ang isang mister, no? Bukod sa kanyang misis, na siya po nagiging masyadong malapit, palakaibigan, nagbibigay po ng labis na panahon at atensyon sa kanilang
lalaking kapitbahay. Lalo na kung lalaking yon ay mas gwapo kay mister, mas bata kay mister. At malamang po, pag gano'n nangyari, meron siyang wasat sapat na dahilan para magselos, syempre, no? Ay nga po sa Kawikaan 6:34-35, sabi po roon, pinayuhan ng isang tatay ang kanyang anak, mga isa po'y binata, na iwasan ang tukso na dulot ng isang may asawang babae. Tukso mula sa isang misis. Dahil man niya ang galit ng isang mister kapag anak na ito ay nagkamali at nagkasala. Huwag tayo po humawak ng apoy at tiyak na tayo po ay mapapaso at mausunog. Dahil hindi po tatanggap ang mister ng misis na yon ng kahit anong uring kabayaran para sa kanyang galit kapag pinakialaman ng isang lalaki ang hindi niya asawa. Sabi nga po sa ating teksto, sapagkat ang pinibugho ay pag-iinit ng tao at hindi siya kapatawad sa kaarawan ng pagiganti. Hindi niya papakundanganan, hindi niya kukundanganan ang anumang tubos, ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman ikaw ay magbigay ng maraming suhol. Mga minamahal, ating pong Diyos ay gayon din. May sapat na dahilan ang Diyos upang magalit, upang maging mapanibuguin, o magselos sa atin. Bakit po? Dahil siya ay Diyos. Dahil siya ang ating Diyos. Dahil siya ang nag-iisa at tunay na Diyos. Atin po hindi binibigay sa Kanya ang katapatan, pagsamba at paglilingkod. Nakarapat-dapat sa Kanya bilang nag-iisang Diyos at ating sariling Diyos. Kundi ating pinapayag sa Kanya ang pag-ibig at pagmamahal na dapat siya lamang ang tumanggap. Asalip, ating pong katapatan, pagsamba at paglilingkod, at lalo na ating pag-ibig at pagmamahal ay ating pong binibigay sa iba. May delay siya para maging mapanibuguin. Ito nga pong sabi po sa ating teksto na binasa kanina, mag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon, ninyong Diyos, na Kanyang pinagtibay sa inyo at kayo gumawa ng larawang inyohan, nakahawig na anumang bagay na pinagbawal sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibuguing Diyos nga. Ating pong aralin, meron pong dalawang pangunahing bahagi. Una-una po, ang ating Diyos na mapanibuguin, at ikalawa, ating unayan sa Diyos na mapanibuguin. Una-una po ang Diyos na mapanibuguin, ikalawa po ating ugnayan sa Diyos na mapanibuguin. Kaya na mga minamahal, unang bahagi ng ating aralin, ang Diyos ay mapanibuguin. Ayan po sa ating teksto nga, sapagkat ang Diyos, o ang Panginoon mong Diyos, ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibuguing Diyos nga. At ipasanin po sa ibang teksto sa Biblia, ito rin po yung binanggit. May makaragdagang teksto na binanggit din po ating Diyos bilang mapanibuguin. Halimbawa po, no? Dapat tayo sumamba sa ibang Diyos dahil ang ngalan ng Diyos ay mapanibuguin. At siya ay mapanibuguin na Diyos. Exodus chapter 34, verse 14, sabi po roon, sapagkat hindi kaya samba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan na panibuguin ay mapanibuguin ng Diyos. Kaya po, tulad ng binigit po kanina, no, yung isang mister ay may karapatang magselos o manibugho kung ang kanyang misis ay hindi naging tapat at nanghumaling sa ibang lalaki. Ito ba'y batay sa kanilang relasyon. Bilang mag-asawa, tiyatakampo yan, may tatakpo ng kanilang kasal o pag-isang dibdib. Ganyan po, sa ating pong Panginoon, pareho rin po yan, no? Ay po sa rin teksto, sabi roon, ang Israel ay pinili ng Diyos. Ang kanyang pagiging mapanibuguin po ng ating Panginoon ay batay sa relasyon ng Israel bilang bayang pinili ng Diyos. Sabi nga sa verse 23, mag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos, na Kanya ipinagtibay sa inyo
at kay gumawa ng larawan ng inyuhan, nakahawig na anumang bagay na pinagbawal sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaya meron pong tipan o covenant o kasunduan ng Diyos sa Israel bilang kanyang bayan na pinili. Kaya po bilang pinili ng Diyos ang Israel, ang bayang Israel, ay minahal ng Diyos. Sabi ng Deuteronomy chapter 7:7, sabi po roon, hindi kayo inibig ng Panginoon, ipinili kayo nang dahil sa kayo marami, sa bilang, kaya sa alinmang bayan, sapat kayo ang pinakamaliit na lahat ng mga bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon. At dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. At nilabas kayo ng Panginoon sa magitan ng makapangyarihang kamay, at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Faraon na hari sa Ehipto. Kaya minamahal, bilang pinili ng Diyos, ang Israel po na isang bayan ay bayang minahal ng Diyos. At ang pag-ibig na ito ay batay po sa sumpa na isinumpa ng Diyos sa kanilang mga magulang. Isinumpa sa kanilang mga ninunong sila Abraham, Isaac at Jacob. Kaya po inambing nga mga minamahal, kinumpira nga ng Diyos ang kanyang relasyon sa Israel na tulad ng kasintahang lalaki sa kasintahang babae. Sabi nga sa Isaiah 62 verse 5, sabi po roon, at kung paano ang kasintahang lalaki ay nagagalak sa kasintahang babae, gayon nagagalak ang Diyos sa iyo. Nagagalak po ang Diyos sa Israel tulad ng kagalakan ng isang kasintahang lalaki sa kasintahang babae. Kaya maaasahan mga minamahal, na ang magkakaroon po ng pinibugho sa pagitan ng Diyos at Israel, tulad ng pinibugho nga po sa pagitan ng isang magkasintahan. Di ba po normal lamang na magkasintahan po ay magkaroon ng pinibugho at pagkaselos? Ganyan po ang Diyos sa kanyang pinili at minahal na bayan ng Israel. Ngayon po tayo bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bilang kanyang mga iniligtas at pinanak na muli, tayo may kaugnayan po sa Diyos ang tulad ng ugnayan ng Israel sa ating Panginoon. Ito ang basihan ng Diyos upang maging mapanibughuin din sa atin. Kung tayo po ay lumalayo sa Kanya at nagkakaroon ng ating sariling mga Diyos-Diyosan. Sa ating mga minamahal, ito'y batay sa ating relasyon kay Kristo, tulad ng isang asawang babae. Sabi po si 2 Korinto 11:2, ano po sinabi ni Pablo o sa mga manampalataya sa Korinto? Sabi niya po roon, sapagkat ako'y nilibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo may harap kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ayon po kay Pablo, layo niya na may harap niya kay Kristo ang mga Kristiyano, mga Korinto, tulad sa isang dalagang malinis. Na mga manampalataya po doon ay tinuring ni Pablo na parang mga kabiyak po ni Kristo. Sa aklat po ng pahayag, ginamit po roon ang larawang bride o babaeng kakasal na inihanda para sa pagkapakasal sa isang kordero o sa kordero. Sa pahayag 19:7, sabi po roon, ang bride na ito ay para sa akin, sinarawan po ng iglesia. Sinarawan ng tayo bilang mga Kristiyano. Samantalang ang kordero naman ay wala iba kundi ating Panginoong Yesus. Siya ang korderong nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sabi sa verse na yun, tayo mga galak at tayo'y magsiyang mainam at siya ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagpapakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. Ginamit din ang babaeng kakasal po binarawan ng banal na lungsod. Ang bagong Jerusalem sa pahayag 21:2. Sabi po roon, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Ang bride kasi na babae ay ang kabiyak ng kordero. Sa pahayag 21:9,
At dumating isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin. Nagkasabi, halika, ipapakita ko sa iyo babaeng kasintahan ang asawa ng kordero. At bilang kabiyak po ng kordero na si Kristo, tayo bilang kaya iglesia ay dapat maging tapat sa Kanya. Katapatan tulad po ng isang misis sa Kanyang mister. Ngunit may iba mga minamahal, no? Pinibugho ni Kristo para sa iglesia at ang pinibugho po ng isang karaniwang mister para sa kanyang misis. Hindi pwede po ng tao ang pinibugho ni Kristo sa atin, para sa atin, ay hindi dahil sa depekto o kahinaan ng kanyang damdamin. Hindi po ito dahil ang kanyang kalooban po ay marupok, mahina, at madaling malugmok. Sa halip po ang kanyang pinibugho para sa atin ay batay sa kanyang kabanalan, karangalan, at kapangyarihan. Ay nga po sa isa, God's jealousy does not arise from fear or weakness, but from a holy indignation, at having His honor and power and mercy scorned by the faithlessness of a fickle spouse. Ang pagiging mapanibuguin ng Diyos ay hindi nagmumula sa takot o kahinaan, kundi mula sa banal na pagkagalit, dahil ang kanyang karangalan at kapangyarihan at habag ay hinamak ng pagtataksil ng isang salawahang kabiyak. Yung mga minamahal, pinapakita po ng Diyos sa kanyang pinibugho sa ilang paraan. Ito po ang mga bunga ng kanyang pagiging mapanibughuin at makikita sa Biblia. Halimbawa po, una, hindi bibigay ng Diyos ang kanyang kaluwatian sa iba. Hindi papayag ang Diyos na meron siyang kaagaw sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Hindi ibabahagi ang kanyang kaluwalhatian sa iba o sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa Isaiah 42:8, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o aking mga kapurihan sa malarawang pinanyuhan. Ayaw ng Diyos na merong karibal sa kanyang kaluwalhatian at pagpupuri. Dahil siya ang tanging Diyos at nag-iisang Diyos, dapat siya lamang ang ating kilalaning Diyos at Panginoon sa ating buhay. Wala siyang maaring kaagaw ng ating pagsamba, paglilingkod at pag-ibig. Siya lamang ang tanging Diyos, wala na iba. Ikalawang mga minamahal, magpaparusa ang Diyos na mapanibughuin. Nakita natin po sa ating pamungad kanina kung paano po ayon sa aklat ng mga kawikaan, ang mister ay hindi natanggap na anumang bagay bilang magpapawi o kabayaran, ika nga na kanyang galit. Galit bunga ng pakikialam ng isang o ibang lalaki sa kanyang sariling misis. At parusa lamang ang magpapawi na kanyang galit. Ganun po sa ating Diyos. Parusa ang bunga ng pagiging panibuguin ng ating Diyos. Parusa ang ating tanggapin kung tayo ay hindi maging tapat, hindi manatiling tapat sa Kanya. Ipinakita po ng Diyos ang Kanyang galit at wawasakin niya ang mga tao hindi tapat sa Kanya. Deuteronomy chapter 6:15, sabi po roon, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibuguing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos nga po ay magiganti at may galit, lalo na sa kanyang mga kaaway. At ay uturing niyang mga kaaway kung tayo tatalikod sa kanya. Ayon sa Nahum 1:2, ang Panginoon ay mapanibuguing Diyos ang nagiganti. Ang Panginoon ay nanggiganti at puspos ng kapuotan. Ang Panginoon ay nanggiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y nagtataan ng kapuotan sa kanyang mga kaaway. Papurasahan po ng Diyos ang sino mga samba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Exodus chapter 20 verse 5, sabi po roon, huwag mong iyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kantampalasanan
katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopuot sa akin. Dahil po sa laki ng galit ng Diyos bilang Diyos na mapanibuguin, pati ang mga sumunod po ng mga lahi ay tanggap po ng kanyang galit parusa. Lalo na kung tutularan nila ng mga anak ang masamang gawain at kawalan ng katapatan ng kanilang mga magulang. At di po nakita ang ating Diyos ngayon panibuguin. Ngayon po, tanong po dyan, paano dapat tayo mag-ugnayan sa ating Panginoon? Ano ba dapat ating relasyon sa ating Diyos dahil siya po yung panibuguin? Yan po ating kalawang bahagi ng ating aralin at iugnayan sa Diyos na mga panibuguin. Dahil po ating Diyos yung panibuguin, paano ba dapat tayo mag-ugnayan sa Kanya? Paano dapat tayo mamuhay bilang mga Kristiyano at kanyang mga anak sa ating relasyon sa ating Panginoon? Una-una po dyan, wala dapat tayong Diyos-Diyosan. Huwag tayong gumawa, sabi po sa Biblia, huwag tayong gumawa, sumamba, o maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Exodus 24 and 5, sabi po roon, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila, o paglikuran man sila, sapagat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na hindi nadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi na mga napopuot sa akin. Kaya bilang Kristiyano mga minamahal, wala tayo sa ating bahay man o tahanan o panambahan o paglilingkod ng mga Diyos-Diyosan o anumang bagay tulad ng mga larawan o rebulto o anumang gawa ng makamay ng tao. Dahil ito po ay pinagabawa ng Diyos sa atin. Dahil po natin ang ating pagsamba at paglingkod sa Diyos dapat naailaman sa Kanyang kalooban. Lalo na ang Kanyang kalooban na pinahayag sa Biblia bilang Kanyang salita. At wala nga po sa Biblia may kita po roon na sinasabi na dapat magkaroon tayo ng mga bagay na larawan o anyo po ng ating Diyos. Sabi nga po na isa, if God is jealous herein, we should be so afraid of offering any worship to God otherwise than as He has appointed in His Word. Kung Diyos ay mapanibuguin, dapat tayong matakot na mag-alay na anumang pagsamba sa Diyos, maliban na Kanyang tinakda sa Kanyang salita. Dahil mula po sa maraming tipan sa Old Testament hanggang sa Bagong Tipan, New Testament, ay hindi gumamit ang mga manampalataya ng mga larawan, rebulto, imahen, o anumang bagay bilang kinatawan o larawan ng Diyos. Dapat po, yun tayo. Hindi dapat tayo gumamit ng mga bagay na ito. Ito po ang kalooban ng Diyos na dapat nating sundin sa ating pagsamba at paglilingkod po sa ating Panginoon. Ikalawang minamahal, ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin at paglingkuran. Hindi tayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa ibang Diyos ng sabay. Sabi nga Joshua chapter 24, 19-20, sinabi ng Josue sa bayan, kayo'y hindi mapaglingkod sa Panginoon, sapagkat siya'y isang banal na Diyos, siya'y mapanibuguing Diyos. Hindi niya ipapatawad ang inyong pagsalangsang niyang inyong mga kasalanan. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hiwalay nga siya, gagawan kayo ng kasamaan at ilipulin kayo pagkatapos na Kanyang nagawan kayo ng mabuti. Kaya maminang tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, lalo na ang Diyos at ang salapi. Sabi nga sa Matthew 6:24, sino bang hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. O kaya'y magkatapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya po natin maaaring gamitin ang Diyos para lamang sa ating sariling material na pakinabang. Hindi tayo maaaring manalangin at sumamba sa ating Diyos para lamang hingin, makuha, tanggapin ang nais nating yaman pagkapala.
natin maaaring gamitin ang Diyos para lamang tayo sumagana. Dahil pag ganun ginawa natin po mga minamahal, pag ganun ang ating pag-iisip, damdamit, gagawin, ating tunay po na sinasamba ay hindi ang Diyos, kundi ang mamatay na bagay. Ang pera at yaman na ating sinasamba at paglilingkuran ay lamang ginagamit ang Diyos para sambahin ng ating tunay na Diyos ang pera at yaman. At yun po ay isang malaking kasamaan. Ang Diyos naman po dapat ang ating sambahin at paglingkuran. Sabi sa Lucas 4:8, ang si Jesus sumagot, sinabi sa kanya, no sulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ngayon, maminandaan po natin ito, no, na mga Kristiyano po ay maaari pa rin magkaroon ng Diyos-Diyosan, maliban po sa mga rebulto o larawan o imahin nangyari sa bato, kahoy o metal. Sabihin man na masabihin nyo na, Pastor, wala man akong rebulto o imahin eh. Wala akong Diyos-Diyosan. Hindi po tayo rin maaaring sumamba pa rin sa ibang uring Diyos o Diyos-Diyosan at maaari silang sambahin paglingkuran. Halimbawa po, ang Diyos ng yaman, ng pera, ang Diyos ng kasikatan o katanyagan, ang Diyos ng kapangyarihan o luho, layaw, aliw at sariling pag-anasa. Ngayon po, sa para natin may kita sa isang Kristiyano, mga bagay nito po ay naging sarili niyang Diyos-Diyosan. Kaya paano kayo mga indikasyon, katibayan, ebidensya natin maaaring makita na kapag ito yung mga minamahal na ang yaman o pera, kasikatan, katanyagan, kapangyarihan, luho, layo, aliw, pag-anasa, at tiniging Diyos na. Isa po ito mga minamahal, ito namang Diyos natin kapag ating tinuturing ito, mga bagay na ito, na siyang bilang pinakalayo ng ating buhay. Sabihin man naman tayo na buhay na para sa mga bagay na ito, na parang dahilan ng ating buhay, dito po sa mundo at inhangad natin araw-araw, ay mga bagay na ito. Yaman, pera, kasikatan, katanyagan, kapangyarihan, luho, layo, aliw, pag-anasa. Kapag ito na po mga pinakalayon, pinaka-purpose po na inyong buhay, ito na po nagiging Diyos ninyo. Pangalawa po, ang mga bagay na ito ay nagiging Diyos natin kapag ito po inaasahan natin, kasalukuyang nagbibigay sa atin ng kasiyahan, kagalakan sa buhay. Ba't tayo masaya? Dahil sa Panginoon, dahil sa pera po, o dahil sa sikat, dahil sa layo, aliw. Kung ganun po ang nangyari po sa atin, ito na mga bagay na ito ang Diyos natin. Dahil ito nang ibigay po sa ating kasiyahan, kagalakan sa ating buhay. Ang dapat po, ang ating kasiyahan, kagalakan, ay ang ating Panginoon sa langit. Ikatlo po, pag tayo po'y handang gumawa ng mali at liko, para sa mga bagay na ito, para magkaroon ka ng pera, yaman, magsikat ka, tumanyag ka, handa kang gumawa ng mali at liko, yan na po ang iyong Diyos. Wala tayong gumawa ng mga bagay na mali. Makamit lamang ang pera. Tulad ng pandaraya, para sa pera, at di po handang iwan ng mga bagay na mautuwid o maka-Diyos. Para makimit po natin ang mga bagay na ito, magkaroon tayo ng maraming pera. Halimbawa, ate pong iiwan na ang gawain ng Panginoon para magkaroon tayo ng yaman, magisikat tayo. Talikuran po natin ang pagsunod sa Diyos. Ate kayo limutan na ang wasto matuwid na upumuhay, alang-alang sa magandang pagkataong kumita o yumaman, o maging komportable sa buhay, magkaroon ng paalat sa kabuhayan. Pag natin gawin po ang mga bagay na mali, no? At liko, nalabag po sa ating Panginoon. Yan na po ang ating Diyos. Kaya, ingat po tayo mga minamahal, no? Ano bang pinakalain ng ating buhay? Ano ba ang ating kasiyahan? Ating pang handang gawin ng mga bagay ito? Kahit mali po. Kung ganoon na po tayo mga minamahal, ito na ating nagiging Diyos. Hindi na po ang ating Panginoon sa langit. Sa paghamon sa ating mga minamahal ay huwag itaas ang sarili. Huwag itaas ang sarili na parang tayo po ang Diyos o tayo higit pa sa Diyos. Nga po nangyari po kay Nebuchadnezzar sa Old Testament na kanya po tayo sa kanyang sarili, ngunit naging hayop siya. Siya po'y binaba ng Diyos dahil sa kanyang kayabangan at pagmamalaki. Siya po'y ikangay nalasing
sa labis na kapangyarihan at karangyaan. Dahil sa Daniel 4:30-33, sabi po roon, kanyang sarili, sabi niya, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking tinayo na pinakatahanang hari sa magitan ng lakas ng aking kapangyarihan. Sa kaluhati ng aking kamahalan, puro po akin, no? Puro siya. Kaya sabi ng Panginoon, bilang parusa, ang kaharian ay mahiwalay sa iyo. Ikaw ay palayasin sa mga tao. Siya po'y pinalayas sa mga tao at kumain ng damo, na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. Kaya siya po'y ibinagsak, binaba ng Diyos. Mula sa kanyang kayabangan, siya po ay binaba na parang isang hayop. Isa din po rito na nangyari, no, na mas grabe pa siguro, o talaga mas grabe po, mas grabe, nangyari po kay Herod sa New Testament, sa Book of Acts. Kanya po, tunay kanyang sarili parang Diyos. Siya ay pinatay ng Diyos sa paraang karumal-dumal at kahindik-hindik. Sabi po sa mga Gawa 12:21-23, sabi po roon, at isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa luklukan at sa kanila'y tumalumpati at ang bayan ay sumigaw. Tinig ng Diyos, hindi ng tao. Eh mukha pong pininiwalaan po ni Herod to, no? Lumaki ulo niya, hindi mayabang siya, at pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon. Talaga po instant po na parusa. Sa hindi niya ibinigay ang kalutiran sa Diyos, at siya po'y kinain ng uod at nalagot ang hiniga. Ito yung babala po sa atin na mga taong ito na huwag tayong magmalaki, huwag tayong magmayabang, at tiyak po na tayo papurusahan ng ating Panginoon. At huwag sambahin natin sarili, at po sambahin po ay ang tunay na Diyos lang. Isa pong hamon sa ating mga minamahal ay magpasakop tayo sa Diyos. At kilalanin po ang kanyang higit na kadakilaan sa atin. Magpasakop tayo sa Panginoon, sabi sa 1 Corinto 10:22, o minumungkay baga natin sa paninibog ko ang Panginoon, tayo bagay lalong malakas kayo sa Kanya. Hindi po minamahal, no? Kaya dapat tayo magpasakop sa Kanya sapagkat siya po ang Diyos na higit na dakila po sa atin. Magpakumbaba tayo sa Diyos, humble ourselves before God, tayo po roon, tatang panahon ay tataas niya tayo. 1 Pedro 5:6 ay po roon, kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. O mga minamahal, tayo magpasakop po sa ating Panginoon. Ibinapagawakas mga minamahal, no? At ibigay sa ating Panginoon ang karapat-dapat na katapatan, pagsamba, at paglilingkod natin bilang ating nag-iisang Diyos. Siya lang po ang tanging Diyos. Ang ating buong buhay at ang ating buong sarili, ialay andog natin sa Kanya lamang. Dahil siya ang ating mapanibuguing Diyos. Mga minamahal, ang Diyos lamang ba ang tangi at nag-iisang Diyos natin? O meron tayong sariling Diyos dito sa lupa? Diyos na pawang mga nilang lamang dito sa mundo? Meron ba tayong ibang Diyos, mga minamahal? Ito ba ang Diyos ng pera at yaman? Ang Diyos ng kapangyarihan at mataas na katungkulan? Ang Diyos ng magandang trabaho o pag-angat sa buhay? Ang Diyos ng kasikatan at paghanga ng mga tao? Ano nga po sabi ni isa ukol dito, since He is the only God, the creator of heaven and earth, He cannot endure that any creature of His own hands or fiction of a creature's imagination should be thrust into His throne and be made to wear His crown. Dahil siya lamang ang nag-iisang Diyos, ang lumikha ng langit at ang lupa, di niya papayagan ang anumang nilikha ng kanyang mga kamay o anumang gawa-gawa ng imahinasyon na kanyang mga nilikha na may itulak sa kanyang trono at isuot ang kanyang korona. Ang minamahal, tayong ating Diyos lamang na ating manilikha, ang ating pananaglikha sa atin, ang Banal Espiritu nagbigay sa atin ng buhay,
at nagbibigay ng buhay pa nga sa atin hanggang ngayon, ang karapat-dapat ating sambahin at paglingkuran. Ating mahalin ang Diyos ng ating buong pagkatao, mahalin natin siya ng ating buong sarili, mahalin natin siya, ating Diyos, ng lahat sa atin. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa makatotohanan na aming tinanggap ngayong umaga. Nawa, ang aral na aming narinig ay manatili sa aming isip at puso at aming may isagawa at may pamuhay araw-araw. Tulungan ninyo kami o Diyos na kailama ang aming palagiang kilalaning hari at namumuno sa aming buhay. Alisin nawa namin anumang maaring magsilbing Diyos-Diyosan na aming sarili tulad ng pera at yaman, kapangyarihan, kasikatan at paghanga, kasaganahan o tagumpay. Sa halip, nawa kayo, Panginoon, ang patuloy na maging sentro ng aming buhay. Ang inyong kaluguran at kasiyahan nawa ang aming hanapin. Maging laging ganap at sakdal nawa aming pagsamba, pagsunod at paglilingkod sa inyo. Nawa, turuan ninyo kami, Panginoon, na alisin sa aming buhay anumang bagay o sinumang tao namin dinadakila higit sa inyo. Kami rin nawa ay magkaroon ng lubos na pagpapakumbaba sa inyo at tapat na pagkapasakop sa inyong kalooban. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pagbibigayan. Mateo 6:19 hanggang 21. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sabagat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras po na ito, sa aming pagbibigayan. Aming panalangin sa pagkakaloob ng aming handog, kaloob at ikapu ay muli na maging daluyan ng pagpapala ang iyong iglesia. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po nating ibigay ang ating mga ikapu at handog.
Tayo ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa natapos na pagbibigayan. Basbasan ninyo po at pagpalain na magamit po namin ito sa inyong gawain ng may kahusayan. Maraming salamat po at kahit sa panahon ng pandemya, kayo po ay patuloy na nagtutustos ng aming mga pangangailangan at hindi po kayo nagkukulang. Maraming salamat sa mga kapatiran na nakapagbigay at sa mga hindi naman, hingit ninyo po silang pagpalain, Panginoon. Dahil kami po ay naniniwala na lalang pagpapalain ang mga nagbibigay ng wasto at may kasiyahan sa kanilang mga puso. Pagpalain ninyo po ang aming mga negosyo, trabaho at anumang pinagkukunan ng kabuhayan. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa inyong kabutihan at pagmamahal. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at lahat ng papuri aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. No man that seeketh after things of this life is a soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching His word for His best. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Living or dying, may honor be thine. From this wretched life you love and forgave, a life that is on fire, be only our heart's desire. Be faithful from now to the grave. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us
Every day though we live, though we die, may the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day till we live, till we die. Every day till we live, till we die. Lord, this is our prayer to you. May you find us faithful. Loving Father, you alone are great and wonderful. You alone are faithful and trustworthy, and your glory reaches into the heavens. Thank you for caring for us. I thank you, Heavenly Father, for all the protection, guidance, provisions, and love that you gave us all throughout the week. Tunay nga, Ama, na walang hihigit sa inyong kapangyarihan at kadakilaan. Nawa ang inyong aral na aming narinig ngayong umaga ay maging hamon sa amin at sa inyo lamang tumingin. Maging paalala sa amin na kayo ang sambahin at unahin at hindi ang mga bagay dito sa lupa na aming iniidolo nang hindi namin namamalayan. Sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, balutin ninyo po kami ng inyong walang katulad na kapangyarihan. Iiwas sa mga sakuna at karamdaman at gumabay sa aming mga landasin. Kayo na po nawa ang aming mapuri sa lahat ng aming mga gawain at ang lahat ng papuri ay aking ibinabalik sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa patuloy ng pagtangkilik at pakikisa sa ating Sunday Worship Service. Nawa po, huwag po kayong magsasawa at patuloy po tayong sama-samang sambahin ang ating Panginoon sa susunod na linggo. Maraming salamat po.